Gising ang babaeng ito na nasa ilalim ng malakas na ulan. Nililinis ang baradong kanal gamit ang kanyang mga kamay. Ang nagdaang Zizi sa isang tingin. Nakita kaagad ang kabutihan ng kanyang puso. At gustong ipakilala siya sa kanyang mga gwapo at mababait na anak. Kaya sinadya niyang bisitahin ang bahay ng babae. Ngunit habang binibigyan ng babae ng tubig ang Si, aksidenteng nakita ng Si ang marka ng phoenix sa kamay ng babae. Nakagaya ng sa kanyang nawawalang anak na babae noon. Napakahawak, kaya habang hindi nakatingin ang babae, kumuha siya ng isang hibla ng buhok ng babae. Pagkatapos ay kumuha rin siya ng isang hibla ng sarili niyang buhok at ibinigay sa kanyang katulong para sa SAT test. At siya sa atin ang nakaraan ng babae. Chairman, ang bagay na hiningi mo. Nahanap na. Ang bilis naman. Hindi matunton ang nakaraan. Ngunit 5 taon na ang nakalipas. Biglang lumitaw sa Bincheng at naging kasintahan ni Ye Haofeng. Mag-isa niyang pinatatakbo ang isang repair shop. Sinusuportahan ang pamilya ni Ye at suportado din si Ye Haofeng para makapasok sa graduate school. At si Ye Haofeng, hindi pa nagtagal, nakapasa sa interview bilang management trainee sa kumpanya natin. Ihanda ang kotse. Ibig mong sabihin, posibleng simulan ay anak mo. Hindi ko alam. Pero ang kanyang kamay, ito ay walang pagsalang tama. Kaya mismo ako ang magkukumpirma. Mga kaibigan, maraming salamat sa lahat sa pagdalo sa selebrasyon ng aking anak na tagumpay. Siya ay bagong graduate ng master's degree at tinanggap sa pinakamalaking grupo sa Bincheng, ang Tianhao Group. Hahaha. Bilang kanyang ina, ako ay lubos na ipinagmamalaki at nagagalak. Ngayon, inaanyayahan ang anak ko para magsalita sa harap ninyo. Meron na mga resulta. Chairman, wala pang resulta. Lumabas na ang resulta. Sabihin agad sa akin. Opo. Salamat sa lahat. Sa pagdalo sa aking selebrasyon, gusto kong pasalamatan ang isang tao na lubos na tumulong sa akin. Kung wala siya, baka wala akong pagkakataon na tumayo dito ngayon. Ay wow. Kuya mo ay gustong sabihin sa iyo. Narinig ko ang babaeng iyon ay kasintahan ni Ye Haofeng. Ang buong pamilya ni Ye ay umaasa sa kanya. Siya rin ang sumusuporta sa pag-aaral ni Ye Haofeng. Ang swerte naman ng lalaking ito. Kung makakahanap ako ng ganitong kagandang kasintahan, kahit mabawasan ng 10 taon ang buhay ko, papayag pa rin ako. Tama naman, di ba? Sa pinakamadilim na panahon ng aking buhay, siya ang laging kasama ko. Hinihikayat ako. Haofeng, kung wala siya, baka wala ako ngayon dito. Siya ang nagbigay ng lakas sa buhay ko, ng direksyon sa buhay ko, at siya ang pinakamamahal ko sa buhay. Ngayon hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang aking kasintahan. Zhang Yuyao. May mali ba sa sinabi ni Kuya? Ang totoo ang tagumpay ni Haofeng ngayon ay dahil talaga sa sarili niyang pagsisikap. Ako naman ay nagkaroon lamang ng maliit na papel dito. Lahat ng pagsisikap ni Haofeng nakita ko sa aking mga mata at taos puso akong nagmamalaki at ipinagbubuni siya. At balak naming magkaroon ng kasalan sa loob ng 1 linggo. Sana ay makarating kayo at dumalo. Ang mapangasawa si Yuyao, ang pinakadakilang kapalaran sa aking buhay. Hindi Ye Haofeng.